isang cybersecurity expert. Magtanong nga tayo lalo na dito sa paglaban sa fake news, Tina, at sa mga lumalaganap na mga scam. Sir Art, magandang morning. Si Ka Jerry at kasama ko dito si Tina. Magandang morning, Sir Art. Good morning Ka Jerry and Tina, at sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, magandang umaga po. Kanina, Sir Art, ay kumuha kami ng update sa camera doon sa TRICOM sa kanilang hearing sa fake news. At may nabanggit si Congressman Ace Barbers na isa sa tinitingnan nila yung pakunin na ng hinga na ng hanapan na ng franchise ang mga platform. Mga platform, social media platforms. Anong tingin mo doon? Napag-aralan namin to sa Scamwatch Pilipinas na maaaring pwede ito isa sa mga solusyon na gawin ng Pilipinas. Kasi halimbawa, magkakaroon kasi ng regulatory oversight ang legislative franchise. So ibig sabihin ito, pwede nang ma-impose na very clear ang mga regulation sa social media platform na may ensure na mayroong accountability sa mga issue ng data privacy, yung mga fake news at cybercrime. So ito pala magkakaroon ito ng revenue. Ito pala ay napag-usapan na din ninyo, Sir Art. Opo, napag-usapan na namin to kasi pwede magkaroon ng pwede makatulong to sa revenue generation. Tama si Congressman Barbers na sabi niya kumikita lang ang Facebook, kumikita lang yung mga social media platforms. Pero ang government pwede na siya mag-impose ng fees at taxes at iba pang mga requirements na part ng franchise. Na potentially maka-contribute sa national funds. Kaya lang ang cons naman ito, baka magkaroon ng threat to free speech. Yes. Kasi magkakaroon na ng control ang gobyerno pag magbibigay siya ng legislative franchise sa social media at pwedeng potentially leading to censorship at mga restrictions sa online expression. So ito yung dapat pag-aralan talaga ng husto ng gobyerno. Pero sa atin naman ang mga radio station, TV stations may franchise. Kumukuha naman ng franchise pero hindi naman nalilimit. Ang freedom. Hindi naman na suppress ang freedom of expression, Sir Art. Iba kasi yung internet, iba yung kayo radyo saka TV. Ang problema sa internet kasi mahirap i-control, isa to. Mahirap i-control. Pero walang pag employer ng control, magiging baka masikil yung ginagawa ng mga tao ngayon kasi halimbawa ang daming gumagawa ng mga accounts ngayon para i-express ang sarili nila. Sir Art, maaaring recently po may statement o instruction ng ating Pangulo na inaatasan ng AFP na patatagin ang cybersecurity ng bansa. Ito po ba, paano po makakatulong ang AFP when it comes to cybersecurity? Saka ito po ba, paano po ba yung parang gagastusin sa pagpapatatag ng cybersecurity ng bansa kasakali mang yun nga ang paigtingin pa ng ating gobyerno? Kailangan lang talagang i-implement yung Cybersecurity Plan 2028 ng gobyerno. Nakalatag na dun lahat yung mga dapat gawin. So suportahan lang natin to kasi nga halimbawa yung AFP, isa kasi sa pinaka-targeted na agency natin yung AFP kasi maraming informasyon makukuha. So ito yung mga law enforcement agencies natin na tina-target ng mga cyber criminals. Kaya gumawa si Pangulong, pinirmahan ni President Marcos yung cybersecurity plan na sinuggest ng DICT. Pag sinunod lang natin to, magkakaroon na tayo ng magandang cybersecurity posture. Kasi ngayon, naghahabol tayo. So ngayon, ang daming scam na nangyayari na tinawag na ng DICT na national security issue na dyan. National security issue. National issue. Kasi ito Ka Jerry, mas
sa huling mga nababasa namin, mas malaki na ang revenue ng cybercrime kaysa sa drugs. Oh. Ay, talaga? So naging national Talaga? security concern na talaga siya. Grabe, ano. Tinalo na ng cyber crimes ang drugs when it comes to income, revenues. Revenue. Opo. So tinalo na niya. Kasi tingnan mo low risk para sa mga scammer, para sa mga cyber criminal. Low risk sa kanila at saka high gain. So malaki ang kinikita talaga nila dito sa mga pang-i-scam na ginagawa nila. Iba Kung magtitinda talaga, ka ng drugs, mahuhuli ka pa. So ginagawa nila, nang-i-scam na lang sila. Ang dami na nabibiktima ngayon. Isang biktima ngayon, ka Jerry, si Katunying. Oo Nakita nga mo yung eh. deepfake niya? Kaya nga oo nga, pinag-uusapan nga namin kanina. Kaya ang San Miguel din si bossing RSA nag-issue rin ng statement diyan. Pero balikan panghuli na lang Sir Art doon sa regulations sa social media. So sumusuporta kayo doon na lagyan na ng i-require na kumuha na ng franchise itong mga social media, pero kailangang pag-usapan mabuti, kailangan plantsahin. Opo, oo. Kailangan plansyahin, lalong-lalo na itong Facebook. Yes. 70% ng scam, 70% ng mga fake news nanggagaling sa Facebook. Ayun. So nagiging nawe-weaponize ng mga cyber criminals at ng mga kung sino-sino mga tao ang Facebook. Dahil maluwag ang Facebook, pwede ka mag-post. Halimbawa, ka Jerry, yung kay Katunying, report ko sa Facebook yun. Ang sagot ng Facebook sa akin, it does not violate our community standards. Oo, ganyan Tingnan din nyo ang na yan. sagot sa akin noon. So kung meron silang franchise na gagawin, magkakaroon na ng control ang gobyerno na pwedeng ipatanggal agad ang Yung mga posts. ugaya na ginawa ng Germany. Na may utos ang Germany na pag clearly illegal, uutusan nila ang social media accounts o social media platforms na tanggalin. Kung hindi, magbabayad sila ng 50 million euro na fine. So ganun ang mga bansa ngayon na gumagawa na ng mga hakbang para makontrol tong social media platforms na to. Ang Australia meron na din. Gumagawa na din sila ng batas. Kung kaya ng mga bansang to, kaya din ang Pilipinas to. Ayun. Yan. Sir Art, salamat sa input sa talakayan sa isyong ito at kami laging makikibalita sa inyo. Maraming Thank salamat you. po. Maraming salamat po. Art Samaniego, isa pong cybersecurity expert.